Hello Aries, third week of October reading ninyo. So ito ay October 15 to 21 yan. Pero kahit mapanood nyo ito after October 15 to 21, as long as nakaka-resonate kayo, valid pa rin ito. Basta kung kailan nyo siya makita. Okay? Kung hindi pa po pala kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow din po yung aking Facebook, Instagram, at saka TikTok. Yung link at details. Kung magpapa-personal reading kayo, yung link at details ng aking FB page nasa description below. Aries, lucky day mo pala, Wednesday, 16, 15, 41, 5, 21, at saka 19 yung lucky numbers mo. Kung hindi mo na-catch yun, pwede mong i-rewind. Okay? Rewind or i-pause nyo na lang kapag isusulat ninyo. Tingnan na muna natin, Aries, ano ba tong overall energy mo? Etong third week, October 15 to 21. Frog Spirit, clear out the clutter. Okay, ang kailangan mo is to maging magaan yung load mo etong third week October 15 to 21. So kung ano yung mga pwede mong tanggalin, yung hindi naman priority, hindi naman importante, yan yung i-get rid mo, no? Pag de-declutter, ayan, clear out the clutter. I-sort mo, ano muna yung mga priority mo, ano yung dapat mong pagtuunan na importante, tapos ano yung dapat mong i-get rid muna. Yun, okay? Yan, para hindi ka ma-overwhelm, hindi cluttered. So, ano yung possible na outcome para sa inyo, Aries? Marami kasi, pwede kasing maraming blockages sa iyo. Kaya ayan, kailangan mo mag-declutter. Whether mga yan, emotions, no? Pwede ring mga bagay. Malay mo, baka pati tao, dapat mo i-declutter. O diba? May mga time na kailangan talaga nating magbawas, diba? Para hindi tayo na-occupy ng mga bagay na hindi naman natin dapat pag-aksayahan ng energy, o di ba? Elephant Spirit, learn from the past. Ito yung outcome mo. So ibig sabihin, kung may mga natutunan kang lessons in the past, remind mo yung sarili mo. Ano ba tong mga pinagdaanan mo nun? O lately na nagbigay ng aral o leksyon sa'yo. So, remind mo yung sarili mo dun sa mga bagay na yan na hindi na maulit, no? Kasi baka may baka kaya yan yung outcome mo. Kumbaga, kung napagdaanan mo na yun, nangyari na yun before, mapa-love life man yan o sa ibang bagay, no? Natuto ka na, kumbaga, hindi ka na dapat umulit pa dun o para maiwasan mo na maulit yung mga ganong bagay, pangyayari. Ano yung mga iba pang energies na ma-encounter mo, Aries? Uy, marriage. May kinalaman sa
sa partnership ito, sa mga kasal. Ayan, oh. O baka yung iba dito married na. O baka naman yung iba about to be. No, pwedeng itong October. Oh. Nangangamoy marriage o partnership yan. Commitment kasi yan eh. Si marriage eh. Sumpaan, no? Magsasama kayo. For better or for worse. Yan yun. Oh. Merong energy dito ng ano. Ng pang malalim. Pang matagalan na commitment. Kung hindi man ito about sa kasal. Pero more on sa ano eh, sa marriage, naka-focus. Archway, ibig sabihin may mga paparating sa iyo na ano, opportunity. Ayan, opportunities, possibilities, paths opening up. O, magbubukas yung ano, kapalaran, magandang kapalaran sa iyo. Itong third week. So expect mo na may mga paparating sa iyo na ano, opportunity. Pwede mong, kumbaga, may mga opportunity na magagrab. Ito, darating sa iyo, no? Magbubukas ang ano eh, ayan, no? Paths opening up sa iyo. So, pwedeng halimbawa, wala kang ano ngayon, yung trabaho or source ng income, pwedeng gugulat ka na lang itong third week magkakaroon, magbubukas yung ano sa iyo eh. Magbubukas yung gate ng opportunity, di ba? So, sana swertihin ka at mag-grab mo yung opportunity na darating sa iyo. May financial pinch ka rin diyan. Paano lang yan, pwedeng pagdating sa kaperahan, eh, medyo alat tayo. Aries, itong third week. Baka marami kang ano, bayarin, tapos halos walang matira sa sweldo mo. O pwedeng yung iba, kakapusin kayo. O alam mo yon, stretch na stretch yung budget mo. Walang excess ba? Uy, meron naghihintay talaga sa iyong money path dito, oh. Meron ka na nga archway, may money path ka pa. Pero ito, huwag ka mag-expect na uulan lang sa'yo basta yung pera dito. Ikaw maghahanap, ayan, oh. Path with money is waiting for you to find it. Ibig sabihin lang, may darating na opportunity sa'yo, pero ikaw, syempre kailangan mong hanapin yung ano na yan, yung kumbaga path of gold at the end of the rainbow. Ikaw mismo, syempre, gagawa ka ng paraan. Maaari mong matumbok eh. No? Parang yun yung nararamdaman ko dyan. Pagka natsambahan mo, naswertehan mo, matutumbok mo yung yung money path na sinasabi niya yan. Na maging alert sa mga opportunity na darating sa iyo. Uy, Queen of Cups. Pwedeng may water sign, ma-encounter ikaw. Aries. Ayan. Meron din Capricorn energy dito. Wow, Six of Pentacles. Pwedeng makaka-receive kayo, ha? Financial assistance yung iba rito. Kung nag-e-expect kayo na may matatanggap kayong tulong na financial, pera, kung mga nag-e-expect ng pera, ayan. Posibilidad na, marireceive ninyo yung financial assistance na yan. Either ikaw ang makaka-receive or ikaw ang matutulong kung nasa magandang kalagayan ka naman, no? Capable ka na tumulong. Pwede. Pero feel ko mas more on ikaw yung makaka-receive eh.
Trust and follow your heart itong 3rd week of October. Aries. Ayan, sabi ni Queen of Cups. Yun yung advice niya sa iyo. Sundan mo. Ano ba talaga? Sundin mo kung ano talaga yung yung feel mo. Yung gusto mo talaga. Basta pakinggan mo yung puso mo this time. Ayan. Yan yung sinasabi niya. Trust and follow your heart daw. Pagdating sa pagde-decide. May mga times na kailangan sundin natin yung head over heart. Pero ito mukhang ngayon ang pakinggan mo kung ano yung dinidikta ng puso mo. Okay? Meron kang devil card, big sabihin ito yung card ng attachment. Pero ang sabi kasi dito, you are free whatever is holding you back. Malaya ka pa rin May way out ka rito sa sa pagkakatali dyan sa devil card situation. Ayun nga yung sinasabi ni Queen of Cups, feeling ko magkakonekta sila. No? Nasa sayo yung ikakasiya mo. Sundin mo. Follow your heart. Hindi mo kailangan magpatali dito. May may freedom ka na mamili. Aries. Hindi mo kailangang pilitin yung sarili mo. O na na matali ka sa ganyan sitwasyon. May kalayaan ka mamili. At ikaw pa rin ang magbibigay ng happiness mo. Hindi yung ibang tao. No? Kumbaga, huwag kang magpa-enslave dito. Hindi ko alam kung anong sitwasyon nito. Pero, di ba the devil card is about pagkaka-enslave. Ito yun. May kalayaan ka. Meron kang, pwede kang mamili. So, piliin mo yung kung saan ka magiging masaya para hindi ka matrap sa ganyang sitwasyon na magtitiis ka o magdudusa ka ng matagal. Yun yung napipil ko dito sa dalawang cards na yan. Okay, nabanggit ko na rin tong 6 of Pentacles, yung give or take situation. Pero sabi ko nga sa'yo, ang napipil ko more on ikaw yung makaka-receive. So, kung may na-expect ka na financial na assistance, eto na yun. Mukhang may tutulong sa'yo dyan kapag nangailangan ka. Kasi ayan, may financial pinch ka baka kapusin ka, o baka manghiram ka. Hindi ka man na magsabi, pwedeng yung tao na yun, siya na yung talaga mag-offer sa iyo ng tulong, no? Meron ka ring 6 of Wands dito. I'm proud of what I achieve. Mukhang may achievement itong 3rd week ng October para sa inyo, Aries. Mukhang magiging proud ka dito kung ano man ito ma-accomplish mo itong 3rd week of October. Magiging proud ka dyan sa sa achievement mo na yan. Big or small, magiging proud ka dyan. Tignan naman natin, Aries, ano ba tong paparating sa'yo sa love life mo? 3rd week, unappreciated, nako, missed opportunity. Merong feeling guilty dito. Merong feeling guilty na hindi niya na-appreciate yung person, whether ikaw yan o yung person mo. Bahala na po kayong mag-relate. Ano yung energy na tumutugma sa inyo. Eto kasi, parang ang scenario dito, nung mga time na nandyan yung person, hindi siya na-appreciate. Tapos nung wala na, doon naman naglolong itong si hindi nag-a-appreciate nung wala na yung person. So, ngayon, nakakaramdam siya ng sising-sisi.
na parang may mga feeling niya may pagkukulang siya or pagkakamali na parang gusto niyang punuan uli yun. Yung pagkakamali niya, yung pagkukulang niya dun sa person na hindi niya na-realize yung worth nung nandoon pa, nung sila pa. O, ayan. Parang past energy ite. O, yun na naman. Madalas past energy nasasagap no? O. So, ngayon, itong si unappreciative na to, na person, ngayon lang niya nare-realize yung worth nung isa. Pero parang too late. Too late na kasi wala na O ngayon, siya ngayon feeling guilty, feeling gustong mag-make up doon sa kanyang mali or pagkukulang. Ayan, siya ngayon yung hinahanap-hanap niya ngayon yung person na hindi niya na-appreciate. Diba? Lagi naman nasa huli yung pagsisisi. Ganyan naman minsan di natin na-appreciate yung meron tayo. Pag wala na, doon mo lang marirealize na ngayon namimiss mo yung hinahanap-hanap mo. Pero nung nandyan, dead max, diba? May mga ganyan. So, ano naman yung closing message or advice para sa inyo ngayong third week, Aries? View from above, get the big picture. Yan yung advice sa iyo. So, examine mo mabuti. Pwedeng may mga hindi ka napapansin. No? Sabi kasi dito, get the big picture. So, bago ka mag-react, gumawa ng decision o kung ano-ano man yung gagawin mo, make sure na nakikita mo lahat yung kabuuang scenario. Baka kasi meron kang namimiss na spot na hindi mo na-consider o nakita. Ayan yun, sinasabi. Pwedeng maging aware ka. Minsan maging aware ka sa paligid mo. No, pwedeng yun din yung sinasabi niyan. Okay, Aries. So, ito yung mga nakuha ko dito sa third week of October reading mo. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share. Take care. God bless. Kita-kits sa ating next reading.